Kilalang matapang at mataray. Sanay na nasusunod ang lahat ng gusto. Lahat ay takot na banggain ang isang katulad ni Atisa na nasa tugatog ng buhay. Dragon, monster, anaconda. Ito ang mga lihim na tawag sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid dahil para daw kaya kanyang kainin ng buhay kapag ikaw ang napili niyang pag-initan. Ang bumangga, durog. Ito ang kasabihan na isinasabuhay ng dalagang si Atisa. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisa na natin in 3, 2, 1. Simula pagkabata ay alam na ni Atisa sa kanyang sarili na wala siyang kaagaw sa yaman, atensyon at pagmamahal ng kanyang napakayaman ng mga magulang. Dahil mag-isang anak ay kinamulatan na ng dalaga na lahat ng luho at naisin niya ay agad na ibibigay ng kanyang mom and dad. Lalo pa at ayaw na nilang maulit pa na mag-agaw buhay muli ang kanilang unika iha. Simulat sa pool pa lamang ay sakitin na si Atisa. Kaya naman labis-labis na pag-aalaga at pag-aaruga ng mayamang mag-asawa ang kanilang ipinaranas sa prinsesa ng kanilang buhay. Bagamat likas ang pagiging maldita at pilya ni Atisa ay iniiwasan siyang pagalitan ng mga mayaman niyang magulang dahil palagi itong nawawalan ng malay kapag sumasama ang kanyang loob at hindi nasusunod ang kanyang gusto. Pinag-aral sa kilalang eskwelahan sa ibang bansa. May sariling mamahaling sasakyan. May koleksyon ng mga mamahaling gamit at alahas. At unlimited allowance pa. Everybody's dream life, ika nga. Kung para sa nakararami ay bawat patak ng dugot pawis ang katumbas ng panglaman sa kanilang sikmura. Para naman kay Atisa ay walang kahirap-hirap niyang nagagawa at nakukuha ang anumang naisin niya sa buhay. Ilan lamang ang mga ito sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng mga milyonaryong magulang ni Atisa sa kanya. Bilang nag-iisang tagapagmana ay agad nang ibinigay ng mga magulang ni Atisa sa kanya ang pagiging presidente ng kanilang sariling kumpanya matapos itong makuha ang kanyang master's degree sa ibang bansa. Isang araw, pagpasok ni Atisa sa kanilang kumpanya, kagaya ng nakagawian, lahat ng empleyado ay agad na bumati at nagbigay pugay sa bago nilang presidente. Good morning, miss. Ito ang sinasabi ng lahat bilang pagbibigay pugay kay Atisa dahil ito ang nirequest niya na itawag sa kanya ng lahat ng kanilang empleyado. Pagpasok niya sa kanyang opisina, ay nandoon na rin ang bagong personal assistant ni Atisa na si Lara dahil lahat ng nagiging assistant at sekretary ng mataray na tagapagmana ay agad na nagre-resign dahil nga sa masamang ugali at pangit na pagtrato nito sa kanila. At dahil unang araw naman ni Lara ay labis ang kaba ng simpleng empleyada. Good morning po ma'am. Nanginginig na wika ni Lara. And who the hell are you? Ma'am? Don't you know me? Lumabas ka at tanungin mo silang lahat kung ano dapat ang tawag mo sa akin. Hampas lupa. Go! Umagang umaga, pinapainit mong ulo ko? Gigil na wika ni Atisa. Ma'am, sorry po. Miss po pala. Pasensya na po ma'am. Miss. Kinakabahan po kasi ako. First day ko po kasi sa trabaho.
Masasanay din po ako, madam. Ay, ma'am. Ay, miss po. Opo. Masasanay din po ako, Miss Atisa. Nangangatog sa takot na sagot ni Lara. Oh my God. Saang lupalo ka ba galing, ha? You are so cheap. Don't tell me, ikaw ang hinar nila to be my assistant. I can't believe this. Tignan mo nga yung itsura mo. Para kang tagalinis ng kanal. You look so stinky and yucky, Kadiri. Nang iinsultong sigaw ni Atisa. Miss Atisa, if I'm not mistaken po, di ba kayo po ang only daughter ng may-ari ng kumpanya na sina Mr. and Mrs. Bloomberg? Magalang na tanong ni Lara. Yes, bakit? Any problem with that? Taas kilay na sagot ni Atisa. Wala naman po. Ang bait po kasi ni na Mr. and Mrs. Bloomberg, Miss. Maikling wika ni Lara. Are you insinuating something? Hoy, ikaw atribida ka, ha? I can make your life miserable. Kilalanin mo ang binabangga mo kung ayaw mong putulin ko ang dila mong hampas lupa ka. Nang gagalaiting pagbabanta ni Atisa habang hinihila nito ang buhok ng bagong empleyada na si Lara. Opo miss, sorry po talaga, hindi na po mauulit. Huwag niyo lang po akong aalisin sa trabaho, miss. Kailangan ko po talaga ito. Gagawin ko po ang lahat, miss. Nagmamakaawang wika ni Lara. Oh, really? Be sure with that. I always take words seriously. Gagawin mo ang lahat? Big word. Pwes, gawin mo yan at kayanin mo. Nanghahamong tugon ni Atisa. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Lara sa opisina ni Atisa para mag-CR at panandali ang huminga dahil sa grabing tensyon sa pagitan nila ng kanyang bagong boss. Oh, girl, ayos ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka? First day mo pa lang, ganyan ka na. Hay nako, kung ako ikaw, tapangan mo lang ang sikmura mo kung gusto mong tumagal kay Miss Atisa. Ilang buwan pa lang siya being the president of the company. Pero alam mo ba, nakakasampu na ata siyang palit ng assistant niya. Basta, advice lang namin sa'yo, tiisin mo na lang ang ugali niya. Kasi mahirap maghanap ng kumpanya na malaki magpasahod kagaya nito. Isipin mo na lang na super bait naman ng mga magulang ng monster na yan. Tsaka at the end of the day, parents pa rin niya ang owner ng company at hindi ang dragon na yan. Lakasan mo lang ang loob mo, girl. Sundin mo na lang si Miss Atisa at huwag ka na lang maging palasagot. Opo, yes po. Ganun na lang, girl. Masasanay ka din. Wika na mga empleyado ding sina Trish at RC. Grabe si Miss Atisa. First day pa lang, sinabunutan na niya ako. Kung hindi lang talaga kailangan, aalis na agad ako dito. Ramdam na ramdam ko na ayaw sa akin ng boss ko. Ang init ng ulo niya sa akin. Mukha daw akong tagalinis ng kanal. Kadiri daw ako. Umiiyak na wika ni Lara. Hay naku girl, alam ko na. Mamaya, after ng work natin, sasamahan ka naming bumili ng disenteng damit. Alam mo kasi, malaking kumpanya ang pinasukan mo, girl. Kaya dapat lagi kang nakapustura. Don't worry, kami ang bahala sa'yo. Wika ni RC. Ha? Nako, wala akong pera pambili ng mga damit. Diyos ko po, anong trabaho ba itong napasukan ko? Di pa ako sumasahod, gagastos na ako. Tsaka na lang siguro. Kasi yung ipambibili ko ng mga ganyan, ipambibili ko na lang ng gamot ng mga magulang ko at pagkain sa bahay. Ilang buwan na nga kaming hindi nakakabayad ng upa sa bahay. Baka palayasin na kami. Umiiyak na wika ni Lara. Huwag kang mag-alala, Lara. Kami na ang bahala sa'yo. Diba, RC? Isipin mo na lang na gift namin yan sa'yo. Feeling kasi namin super bait mo eh. Kaya deserve mo to.
Basta, sumama ka sa amin later. Bibilhan ka namin ng mga damit mo na pang-opisina. Sunod ding wika ni Trish. Alam mo Lara, parang magkahawig kayo ni Miss Atisa. Konting ayos lang at makeup sa'yo. Hindi na kayo nagkakalayo. Ang ganda mo kaya, kulang ka lang sa confidence. Wika ni RC. Oo nga eh, kanina pa nga pinag-uusapan ng mga empleyado dito sa building dahil ang ganda mo daw at para kang si Miss Atisa. Sunod ding sambit ni Trish. Hoy, mga chismosa. Una sa lahat, hindi kayo pinapasahod dito para lang magdaldalan. Pangalawa, ang kakapal ng mga mukha ninyong ikumpara ako sa patay gutom na babaeng yan. Itong klase ng taong ito ang sinasabi niyong kahawig ko? Aba, kilabutan kayo. Get out, you all. Kayong tatlo, lalo ka na Lara, umpisahan nyo nang magdasal. Galit na sigaw ni Atisa dahil walang kamalay-malay ang mga empleyada na narinig pala ng maldita nilang boss ang kanilang usapan. Humanda ka sa akin Lara. Masyadong feelingera ang babaeng yun ah. Balak pa yata niya akong talbukan pag nagkataon. Kainis. Bakit ba kasi naging kahawig ko ang hampas lupang babaeng yun? Aagawan pa niya ako ng spotlight? Pwes, hindi mo kakayanin ang gagawin ko sa'yo, Lara. Like what I always say, dudurugin kita na parang abo. Nanggigigil sa inis na wika ni Atisa sa kanyang sarili. At magmula noon ay lalo nang pinag-initan ng husto ni Atisa ang bago niyang assistant na si Lara. Isang araw ay maaga at masayang pumasok sa trabaho si Lara. Suot ang damit na binili nila ni Trish at RC at lahat ng empleyado sa kumpanya ay binati ang dalaga dahil sa angkin nitong ganda. Subalit nabasag ang kasiyahan ng lahat sa pagdating ng kanilang maladragon na boss. Mabuti na lang at agad nang nakapasok sa opisina ni Atisa si Lara para ihanda ang lahat ng kailangan ng kanyang boss para sa araw na iyon. Bago pa man ito dumating, nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa nakita. Lahat sila ay nakaramdam ng awa at matinding kaba para kay Lara. Lahat ay nagkumahog at nataranta dahil hindi nila alam ang gagawin sa oras na iyon. At nangyari na nga ang kinatatakutan ng lahat. Pagpasok ni Atisa sa kanyang opisina ay laking gulat ni Lara sa sumunod na nangyari. Anong ibig sabihin nito, Lara? Atribida ka talaga? Anong gusto mong palabasin ngayon? Ginaya mo talaga pati damit ko? So, nagmamalaki ka na afford mo din ang gamit ko? Walang hiya ka talagang ambisyosang babae ka? Malakas na sigaw ni Atisa. Miss Atisa, sorry po. Hindi ko po alam. Pasensya na po. Hindi ko po alam na may ganito po palang mamahaling damit. Kasi ang totoo po ay sa tiyanggi lang po namin nabili to. Mumurahin lang po tong suot ko, Miss Atisa. At hindi po kagaya ng suot nyo na original at mamahalin. Miss Atisa, patawarin niyo po ako. Magpapalit na lang po ako ng damit. Umiiyak sa takot na wika ni Lara. Yeah, right. Kahit kailan, hindi mo magiging afford ang mga mamahalin na gamit ko. Alam mo ba, mas mahal pa ang damit ko na ito kaysa sa buhay mo? Ang patay gutom na kagaya mo, kahit anong bihis at ayos ang gawin mo, aalingasaw pa rin ang malansang amoy kanal mo. Naintindihan mo? Nanginginig sa galit na wika ni Atisa. At dahil dito ay magkabilang sampal at sabunot ang sinapit ni Lara sa kamay ng malupit niyang boss na si Atisa habang hinuhubaran siya nito ng damit. Nang halos gotay-gotay na ang suot na damit ni Lara ay kinaladkad siya ni Atisa palabas sa kanyang opisina upang ipahiya sa lahat. Tignan ninyong lahat. Ganito ang mangyayari sa inyo kung mayroon pang mangahas na buwisitin ako.
Hindi ako magdadalawang isip na wasakin ang buhay ninyo. Entiendes? Sigaw muli ni Atisa. Pagkakita ni RC at Trish kay Lara ay agad nila siyang nilapitan at niyakap dahil sa sobrang awa. Habang ang ibang mga empleyado ay pinapanood na lang ang masaklap na sinapit ni Lara dahil sa takot nilang maalis sa trabaho. Anong kaguluhan to? Atisa, Iha, what's going on? Gulat na tanong ng daddy na Atisa na may-ari ng kumpanya. Oh, Lara, Iha, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang sambit naman ng mommy ni Atisa. Mom, Dad, bakit na kayo nandito? Di ba dapat nasa ibang bansa pa kayo ngayon for the business trip? Wala po ito. Gulat pero putol na wika ni Atisa dahil mabilis na nagsalita sina RC at Trish. Mr. and Mrs. Bloomberg, Ma'am, Sir, hindi na po namin masikmura ang ugali ng anak ninyo. Wala pong puso si Miss Atisa. Hindi po siya karapat-dapat na mamuno ng kumpanya ninyo. Bakulaw po yung anak ninyo. Nananahimik lang po kami dahil takot kaming mawalan ng trabaho. Pero ngayon, maninindigan na po kami sa tama. Di ba mga kasama? Salitang wika ni na RC at Trish na agad namang sinang-ayunan din ng lahat ng mga empleyado sa kanilang kumpanya. Teka, maghunos dili kayo. We will fix this, everyone. Please, kumalma kayong lahat. Mahinahong pakiusap ni Mrs. Bloomberg. Atisa, I can't believe na nagpalaki pala kami ng taong kagaya mo. Binigay namin ang lahat sa'yo. Pinagbigyan namin lahat ng kapritsyo mo. But we didn't expect na magiging ganitong klaseng tao ka pala. Siguro nga, mali kami na inispoil ka namin. Mali kami na hinayaan ka naming magpakasasa sa mga material na bagay. Mali kami na hindi ka namin nadisiplina ng maayos. Putol na wika ni Mr. Bloomberg dahil bigla na lang nahimatay si Atisa. Atisa, get up. Tumayo ka dyan. Matagal na naming alam na nagkukunwari ka lang na nahihimatay tuwing nasisita ka o napagsasabihan dahil pinaliwanag lahat sa amin ng doktor yang nangyayari sa'yo. Matagal ka na naming hinahayaan dahil ayaw ka naming mapahiya. Pero sumusobra ka na, Atisa. I will not tolerate your behavior anymore. Galit na wika ni Mr. Bloomberg. Atisa, alam mo ba kung sino si Lara? Kung sino yung minamaltrato mo at sinasaktan mo at pinapahirapan mo at pinapahiya mo sa lahat? Alam mo ba kung sino siya, Atisa? Kapatid mo siya. Walang kaalam-alam si Lara na talagang pinahanap namin siya para mag-apply dito at maging assistant mo dahil baka sakaling makasundo mo siya at baka mapagtiyagahan ka niya. Pero mas lalo pa palang tumindi ang pagiging matapobre mo. Oo, Atisa, tama ang narinig mo. Kapatid mo si Lara dahil ampun ka namin. Umiiyak na wika ni Mrs. Bloomberg. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay hindi noon magkaanak ang mayamang mag-asawa. Kaya naman, ibinaling na lang nila ang kanilang atensyon sa pagtulong sa mga bata na may sakit. At doon nila nakilala noon ang mga hikaho sa buhay ng mga magulang ni na Atisa at Lara. Dahil sa may karamdaman noon ang maliit palang napaslit na si Atisa at kailangan siyang operahan, ay ang mayamang mag-asawa noon ang nag-sponsor sa operasyon para maisalba ang buhay ng bata. At dahil dito ay naisipan ng mayamang mag-asawa na mag-offer na ampunin nila ang paslit na si Atisa at ituring nila itong sariling anak. At dahil na rin sa matinding kahirapan
ay napilitan na ang mga magulang ni Lara na ipaampon na ang bunsong si Atisa dahil alam din nila sa kanilang sarili na hindi nila kakayanin na tustusan ang pangangailangang medikal ng bata. Kasama pala sa offer noon ng mayamang mag-asawa ay ang college scholarship din ng panganay na si Lara. Kaya alam ng mayamang mag-asawa na nakapag-aral din ang panganay na kapatid ni Atisa. Bagamat wala sanang balak ipaalam ng mayamang mag-asawa kay Atisa ang tungkol sa lihim ng kanyang tunay na pagkatao, ay napansin nila na naging matapobre at mapagmataas na ang ugali ni Atisa, kaya naisip nila na baka makakabuti na ipaalam na nila ang katotohanan para matauhan si Atisa at maputol na ang kanyang sungay. "No, this is not true. It can't be true. No, you are lying. How can I believe this?" Sigaw ni Atisa. "So, kapatid pala kita, Atisa. Ate mo pala ako. Sabi kasi ni nanay at tatay ay patay na ang kapatid ko. Tiniis ko lahat ng pananakit, panglalait at pang-iinsulto mo sa akin dahil ayaw kong mawalan ng trabaho. Kasi alam mo ba, may sakit ang mga magulang natin at hirap na hirap kaming humagilap ng pampacheck up at pambili nila ng mga gamot. Habang ikaw, nagpapakasasa ka sa karangyaan at kayamanan. Tapos, ikaw na matapobreng babae ka? Akala mo, pagmamay-ari mo lahat ng nasa paligid mo? Aba, gising-gising din kapatid. Kailangan mo na nga talagang gumising sa katotohanan. Ito, para matauhan ka." Wika ni Lara, sabay pinakawalan niya ang napakalakas na sampal sa mukha ni Atisa. "How dare you do that to me? Dad, Mom, see? Yang Lara na yan ang nambabastos sa akin. And I know na sinasabi niyo lang ang lahat ng ito para ipahiya ako. Hindi totoong ampon ako, di ba Mami? Totoong anak niyo ako, di ba Dad? Bawiin niyo ang sinabi niyo. Tell them all na anak niyo ako, Dad, Mom. Come on." Naluluhang wika ni Atisa dahil sa labis na pagkapahiya. "It is true, Atisa. I hate to say this, pero hindi kami ang biological parents mo. Totoong kapatid mo si Lara. Matagal na naming nahanap ang tunay mong pamilya at naghihintay lang kami ng tamang panahon para makilala mo sila." Emosyonal na wika ni Mrs. Bloomberg. "Tama ang mami mo. Kaya inutusan ko ang isang staff na puntahan si Lara para alokin siyang mamasukan dito sa kumpanya bilang personal assistant mo para sana ay unti-unti kang mapalapit sa ate mo at baka sakali sanang maayos sa katinuan ang ugali mo. Pero wala talaga. Suko na kami sa iyo, Atisa. Mahal ka namin. Pero hindi namin hahayaan ka sa masamang ugali mo." Naiiyak na wika ni Mr. Bloomberg. "Alam mo ba kung bakit napaaga ang uwi ng mami at daddy mo, Miss Atisa? Kasi na-videohan ko noon ang pananabunot, pananakit at pang-iinsulto mo sa akin. Actually, idea nila yon. Bago ako magsimulang magtrabaho sa'yo, ay pinakiusapan ako ni na Mr. and Mrs. Bloomberg na lihim kang videohan kung sakaling gawan mo ako ng masama dahil nais nilang makumpirma kung totoo ang mga reklamong nakarating sa kanila mula sa mga dati mong sekretary at assistant. Lahat ng ginawa mo sa akin, nakarecord. Of course, sinend ko agad sa mom and dad mo. And here they are. Ano? Gulat ka no? At saka Atisa, sa totoo lang, hindi ko masikmura na tawagin kitang kapatid dahil ang layo ng ugali mo kina nanay at tatay. Tandaan mo, Atisa, kahit pa gaano kadami ang pera mo, kahit pa gaano kaganda at kamahal ang mga gamit mo, kung sukdulan naman sa kasamaan ang ugali mo, ay mukha ka pa ring basahan sa paningin namin. Di ba mga kasama? By the way, nasa akin pala ang ebidensya ng pananakit mo sa akin. Kaya pwede kitang ipakulong kung gusto ko.
maliban na lang kung luluhod ka at magmamakaawa. And wait lang, Atisa. Allow me to do this once more para sa lahat ng pananakit mo sa akin. Matapang na wika ni Lara, sabay sinabunutan niya at muli nitong sinampal si Atisa para matuto ng leksyon ang matapobre niyang kapatid. Matapos nito ay tunay ngang natauhan si Atisa at bigla nitong niyakap ang kanyang ate Lara para humingi ng tawad. Sorry ate, pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Sorry talaga, kung ano man ang maging desisyon ninyo ay tatanggapin ko. Sana ay mapatawad niyo ako, ate, mom at dad. Mali po talaga ako. Sa inyong lahat, sorry. Umiiyak na wika ni Atisa, sabay tumakbo itong palayo sa opisina dahil sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Nang araw ding iyon ay pinuntahan ni Atisa ang kanilang mga magulang kasama si Lara at ang mayamang mag-asawa na umampon sa kanya at maging ang mga naging sekretary at mga personal assistant niya noon na pinagmalupitan niya ay isa-isa din nilang pinuntahan para personal siyang humingi ng tawad. At sa panahong iyon ay nagkaliwanagan na silang lahat at nagkapatawaran na sa isa't isa. Laking gulat nilang lahat dahil sa hindi inaasahan ay binigyan ng mayamang mag-asawa ng bagong bahay ang pamilya ni Lara dahil naawa ang mga ito sa kanilang kalagayan na halos palayasin na pala dahil hindi sila nakakabayad ng renta. Dahil din sa nakitang galing at dedikasyon ni Lara ay binigyan din siya ng shares sa kumpanya ng mayamang sina Mr. and Mrs. Bloomberg para may makasama na si Atisa sa pagtaguyod sa kanilang kumpanya. Habang sina Trish at RC naman ay na-promote din sa trabaho dahil sa kanilang talino at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Samantala, si Atisa ay tuluyan ng nagbago at naging mabuti na siyang anak kina Mr. and Mrs. Bloomberg at sa tunay niyang mga magulang. Naging mabuti din siyang kapatid kay Lara at mabait na boss sa kanilang mga empleyado. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!